Sa pambungad na eksena, nakikita natin ang Espanya na bumabagsak sa kaguluhan habang ang isang matinding krisis ay humahawak sa Europa na humahantong sa mga kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Bilang resulta ng isang malupit na pamahalaan, nagaganap ang rehimeng tinatawag na not enough for all. Upang makayanan ng krisis na ito, ang pamahalaan ay nagpasimula ng isang nakamamatay na hakbang, pagpuksa sa mga matatanda sa una at kalaunan ay mga buntis na kababaihan at mga bata. Ang ilang bansa, gaya ng Ireland, Iceland, at Norway, ay lumalaban sa kalupitang ito, kaya maraming tao ang nagsisikap na tumakas sa mga lupaing iyon. Gayunpaman, ang paggawa nito ng legal ay halos imposible na nag-uudyok sa mga tao na gumamit ng mga ilegal na paraan. Sa maraming tao, ipinakilala kami sa isang mag-asawa, sina Nico at Mia, na nagsisikap na umalis sa Espanya sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Sinusuhulan nila ang isang human trafficker para ipuslit sila sa isang lokal na daungan para makatakas. Pagkatapos ay dumaan ang mag-asawa sa mga shipang container, nagtatago mula sa mga awtoridad at sa kanilang mga monitoring helicopter. Sa daan, nakatagpo sila ng isa pang smuggler na humihingi ng karagdagang pera. Inialay na ng mag-asawa ang lahat ng kanilang pera, kaya napilitan silang isakripisyo ang kanilang mga singsing sa kasal. Kasunod nito, pinapayagan silang sumakay sa container ng truck na maghahatid sa kanila sa daungan. Ang plano ni Nico ay tumakas patungong Ireland sa pamamagitan ng paghatid sa isang cargo ship. Pagdating sa loob ng truck, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa iba pang mga desperado na tao, kabilang ang mga buntis na kababaihan tulad ni Mia at iba pang mga pamilyang may mga anak. Gayunpaman, walang nakikipag-usap sa isa't isa dahil sila ay natupok ng kanilang sariling mga alalahanin. Sa panahong ito, binigyan ni Nico si Mia ng isang tsokolate na hinihimok siyang itabi ito para ipagdiwang ang kanilang pagliligtas. Sa kanilang pag-uusap, nalaman namin na ang mag-asawa ay kalunos-lunos na nawalan ng kanilang panganay na anak na babae nang siya ay barilin ng militar. Sa umaga, biglang huminto ang truck at puwersahang pumasok ang isang pulutong ng mga tao. Habang na-overload ang truck, inutusan ng mga smuggler na hatiin ang mga tao sa kalahati at sumakay sa isa pang truck. Kapag lumalaban ng mga tao, pinagbabantaan sila ng mga baril at pinipilit silang palabasin. Nakalulungkot, nagkahiwalay sina Nico at Mia sa prosesong ito dahil ikinakarga siya sa isa pang lalagyan ng truck. Sa takot, agad na kinontak ni Mia ang kanyang asawa sa pamamagitan ng telepono at sinabihan siya ni Nico na huwag mag-alala. Tiniyak niya sa kanya na muli silang magsasama mamaya dahil ang mga truck ay patungo sa parehong destinasyon. Ang truck ay nagmamaneho sa mga lansangan kung saan ang mga tao ay nagpoprotesta laban sa karahasan. Sumilip si Mia sa butas ng lalagyan at nasaksihan ng mga awtoridad na walang awang pinapatay ang mga manggugulo at dinadala ang mga babae at bata. Pagkaraan ng ilang oras, huminto ang truck sa isang checkpoint ng militar at inutusan ng mga opisyal ang driver na buksan ang lalagyan. Kinakabahang sumunod ang driver na nagpapahintulot sa mga opisyal na mag-imbestiga. Sa una, ilang kahon lang ang nakikita nila sa loob ng lalagyan dahil ang mga nakatakas ay pawang nagtatago sa likod ng isang huwad na pader. Gayunpaman, napansin ng pinuno na ang lalagyan ay lumilitaw na mas malaki mula sa labas at napagpasyahan na mayroong isang lihim na kompartimento. Sa paniniwalang ang mga takas ay nagtatago sa loob, inutusan niya silang lumabas o harapin ang malalang kahihinatnan. Dahil sa takot sa napipintong panganib, dali-daling umakyat si Mia sa isang mataas na crate na gawa sa kahoy at nagtago, habang atubiling binuksan ng ibang babae ang pinto. Ilang sandali pa, nagpaputok ang mga opisyal na ikinamatay ng buong grupo. Tinikom ni Mia ang kanyang bibig, pilit na pinipigilang gumawa ng anumang ingay. Pagkatapos nito, nilinis ng mga sundalo ang lalagyan at pinakawalan ang truck. Agad na nagpadala si Mia ng voice message kay Nico na nagbabala sa kanya na susunod na susuriin ang kanyang truck. Ilang sandali pa, ang lalagyan ni Mia ay ikinarga sa isang barko. Nang malaman na nakarating na siya sa daungan, sinubukan niyang kontakan ng kanyang asawa, ngunit nabigo siyang maabot ito. Kaya naman, nagpasya siyang magpahinga at tuluyang nakatulog. Makalipas ang ilang oras, nagising si Mia dahil sa biglaang pag-igting. Sumilip siya sa isang butas, nakita niya ang mga mandaragat sa estado ng kaguluhan habang ang barko ay dumaraan sa isang malaking bagyo sa dagat. Si Mia ay sumisigaw ng tulong, nagmamakaawa na palayain, ngunit walang makakarinig sa kanya. Patuloy na umalog ang lalagyan, dahilan para mahulog siya ng maraming beses. Sa isang punto, ang isang malakas na pag-igting ay naging sanhi ng kanyang pagtama sa kanyang ulo, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Maya-maya, nagising si Mia, at natuklasan ng tubig na tumatagos sa loob ng lalagyan sa pamamagitan ng mga butas. Sa isang naguguluhan na estado, tumingin siya sa isang butas at nasaksihan ng iba pang mga lalagyan na dahan-daang lumulubog sa tubig.
Nataranta, pilit niyang tinangka na tawagan si Nico, ngunit nasira na ngayon ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang bag na naiwan ng isang kapwa manlalakbay na naglalaman ng isang gumaganang telepono. Gayunpaman, hindi niya alam ang passcode para tumawag. Nang makita ang tubig na dumadaloy sa loob sa mga butas, hinanap niya ang mga crate sa pag-asang makahanap ng solusyon. Ang mga crates ay naglalaman ng iba't ibang bagay tulad ng mga plastic box, earphone, flat screen TV, vodka, at higit pa. Nakahanap din siya ng hoodies at nagsuot ng isa. Sa karagdagang inspeksyon, nakatagpo siya ng isang dilaw na tape na ginagamit niya upang aisil ang mga butas. Maya-maya, binabasa ni Mia ang kanyang photo diary nang makarinig siya ng mga sumisigaw na boses mula sa labas. Pagtingin sa butas, nasaksihan niya ang paglubog ng lalagyan ni Nico. Ito ay labis na natakot sa kanya at paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Ipinasok din niya ang kanyang SIM card sa gumaganang telepono, ngunit hindi napupunta ang tawag. Dahil sa pagdadalamhati, napaiyak si Mia habang pinagmamasdan ang paglubog ng lalagyan. Habang nagluluksa siya sa pagkamatay ng kanyang asawa, si Mia ay natitisod sa isang kutsilyo at nag-iisip na gawin ang hindi maiisip. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang sipa mula sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na nag-udyok sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon. Pagkatapos ay balak niyang mabuhay para sa kanyang sanggol at humiga na may luha sa kanyang mga mata. Kinaumagahan, nagising si Mia upang makitang natanggal na ang tape na tumatakip sa mga butas at muling umaagos ang tubig sa loob. Kasunod nito, itinulak niya ang isang crate sa ilalim ng isa pang nakasabit at ginamit ang kanyang kutsilyo para bitawan ito. Binuksan niya ito para lamang makadiskubre ng higit pang mga plastic box. Nagalit ito sa una, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang goma ng mga plastik na lalagyan ay maaaring gamitin upang takpan ang mga butas. Pagkatapos gawin iyon, gumamit si Mia ng tubo para itapon ang tubig mula sa loob. Pagkatapos ay sinusuri niya ang kanyang mga supply at planong gamitin ang mga ito sa pinakamabuting paraan. Pagkaraan ng 2 araw, nakatanggap si Mia ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero at labis na ikinagaan ng loob niya mula ito kay Nico. Ipinaalam niya sa kanya na inabandona sila ng driver sa labas ng lungsod at magtatagal ito ng ilang oras para maabyutan siya. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Mia na siya ay natigil sa gitna ng karagatan na nag-aalala sa kanya. Gayunpaman, ipinangako niya na gagawa siya ng isang plano. Nang gabing iyon, dumaan sa panibagong bagyo ang lalagyan kaya nahirapan si Mia na mapanatili ang kanyang balanse. Upang lumala ang sitwasyon, nagsisimula siyang makaranas ng mga sakit sa panganganak. Habang inaalog ng tubig ang lalagyan, patuloy na tumataas ang sakit ni Mia. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa, ngunit nawala ang telepono sa kanyang kamay. Nang walang ibang pagpipilian, hinubad niya ang kanyang mga damit, humawak sa mga lubid ng lalagyan at kalaunan ay nanganak ng isang batang babae. Kasunod nito, binuhat ni Mia ang kanyang sanggol at pumasok sa isang crate, naghihintay na dumaan ang bagyo. Kinaumagahan, nilinis ni Mia ang espasyo at ginamit ang mga hoodies bilang mga lampin para sa kanyang sanggol. Sinisikap niyang alagaan ang kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya, ngunit tumanggi ang sanggol na kumain at patuloy na umiiyak. Sa gitna nito, nakarinig si Mia ng tili at may ideya. Gumagamit siya ng drilling machine para gumawa ng mga butas sa kisame, umaasang makagawa siya ng butas. Gayunpaman, ang ingay ay nagpapaiyak lamang sa sanggol na nag-udyok sa kanya na huminto. Nang gabing iyon, sa wakas ay nagsimulang mahanap ang kanyang dibdib at pinakain niya ang kanyang anak bago siya patulugin. Sa gabi, siya ay nalulula sa gutom at dahil dito, nauubos niya ang lahat ng pagkain na mayroon siya. Sa umaga, ipinagpatuloy niya ang pagbabarena sa kisame. Malapit nang matapos si Mia nang sa kasamaang palad ay namatay ang baterya ng makina. Pagkatapos ay pinutol niya ito gamit ang penknife. Gayunpaman, hindi na siya makakapagpatuloy ng mas matagal dahil di nadaig siya ng pagod. Sa loob ng lalagyan, napakainit at may limitadong hangin na malalanghap. Dahil dito, binabasa niya ang tela sa tubig dagat at tinutulungan ang kanyang anak sa init. Habang lumilipas ang panahon, lalo lang lumalala ang sitwasyon dahil wala nang makain si Mia. Nang hindi na mabata ang gutom, nagpasya siyang kainin ang sarili niyang inunan na itinago niya sa isang plastic box. Pagsapit ng gabi, naririnig ni Mia ang nakakatakot na tawag ng mga balyena. Sinubukan niyang manatiling tahimik, ngunit kapag ang isang balyena ay nabangga sa lalagyan, siya ay bumagsak na natakot ang sanggol at naging sanhi ng kanyang pag-iyak. Sa pagsisikap na itakwil ang balyena, hinampas ni Mia ang dingding ng lalagyan gamit ang panel na gawa sa kahoy na gumawa ng malalakas na ingay. Ika-6 na araw niya sa loob ng lalagyan at muling nagpatuloy si Mia sa paggawa ng butas sa kisame.
Sa kasamaang palad, ang kanyang tanging kasangkapan, ang penknife, ay nasira din. Isa pa, hindi pa rin gumagana ang kanyang telepono at nauubos din ang malinis na tubig na inumin. Upang pawiin ang kanyang uhaw, sinimulan niyang dilaan ang mga patak ng tubig mula sa kisame, ngunit malinaw na hindi ito sapat. Nang maglaon, nagsimulang maranasan ni Mia ang mga guni-guni. Nakita niya ang kanyang nakatatandang anak na babae na inaakusahan siya sa pag-abandona sa kanya. Ngunit lumilitaw din si Nico at tiniyak kay Mia na hindi niya kasalanan. Ilang sandali pa, umalis si Mia mula sa kanyang semi-conscious na estado at napansin na umuulan. Mabilis siyang nagayos ng ilang mga plastik na kahon upang ipunin ng tubig at humigop din ng ilan upang pawiin ang kanyang uhaw. Pagkatapos nito, ginamit ni Mia ang mga lubid ng crate upang hilahin ang isang piraso ng metal ng lalagyan na sa wakas ay inihayag ang kalangitan sa itaas. Pagkatapos ay lumabas siya sa lalagyan at lumanghap ng sariwang hangin. Dinadala din niya ang kanyang anak na babae sa labas na nagpapahintulot sa sanggol na tamasahin din ang kasariwaan. Gayunpaman, ang nakakabahala ay mayroong walang katapusang dagat sa lahat ng panig na walang lupang nakikita. Hindi nagtagal, pinalitan ni Mia ang lampi ng kanyang sanggol at itinapon ng marumi sa tubig. Nakakaakit ito ng ilang isda na nagbibigay sa kanya ng pag-asa na makakuha ng pagkain. Pagkatapos ay gumawa si Mia ng makeshift tool at sinubukang hulihin ang isda. Ngunit nakalulungkot, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil hindi siya makakatama ng anumang isda. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, sa wakas ay sumuko na siya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang eroplanong dumaraan sa itaas. Mabilis siyang nag-react, nagmamadali siyang bumaba sa lalagyan, at hinawakan ng isang piraso ng screen ng TV upang ipakita ang sikat ng araw. Ngunit sa pagmamadali, nasugatan niya ang kanyang binti sa matalim na gilid ng hatch. Ang masaklap pa, aalis din ang eroplano nang hindi siya napapansin. Sa susunod na eksena, bumaba si Mia sa lalagyan at gumamit ng mga wire sa TV at mga piraso ng metal upang tahiin ang kanyang sugat. Ang proseso ay napakasakit na siya ay nawalan ng malay minsan, ngunit kahit papaano ay nagagawa niya itong kumpletuhin. Sa gabi, sinisimulan niya ang paghabi ng mga wire ng earphone. Sa umaga, matagumpay siyang nakagawa ng lambat na ginagamit niya sa panghuhuli ng isda. Matapos ang mahabang panahon ng gutom, sa wakas ay nasiyahan si Mia sa hilaw na isda. Mula sa araw na iyon, nanghuhuli siya ng isda at iniimbak ang mga ito sa mga plastic box para sa kanyang napapanahong pagkain. Bukod sa lahat ng ito, nagsusulat din siya ng mga tala ng SOS, itinatago ito sa mga plastic na kahon at inilabas sa dagat, umaasa na may makakita nito. Isang gabi, ipinakita ni Mia ang ilang larawan ng pamilya sa kanyang anak at pinangalanan siyang Noah. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipag-usap sa sanggol, pareho silang nakatulog. Sa hating gabi, nagising si Mia sa tunog ng isang bagay na tumama sa lalagyan. Kinarga niya ang sanggol at dahan-dahang umakyat para lang matuklasan na isa itong plastik na kahon. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nico at natutuwa siyang marinig ang boses nito. Ngunit sa kasamaang palad, mayroon siyang masamang balita. Sinabi niya na sinubukan niyang magnakaw ng bangka upang makatakas, ngunit nakita siya ng mga sundalo at binaril. Kasalukuyan siyang nagtatago sa isang lalagyan at maraming dugo ang nawawala. Humingi ng paumanhin si Nico kay Mia, sinabing hindi siya makakarating at kailangan niyang ipaglaban ang sarili at ang kanilang anak. Bilang tugon, nagpaalam si Nico kina Mia at Noah bago pumanaw. Minsan pa, nabasag ang pag-asa ni Mia at napaiyak siya. Pagkatapos ay ginugugol niya ang natitirang gabi na nakatingin sa langit. Ang eksena ay mabilis na nagpasa sa araw na 26 at ang lalagyan ay kalahating nakalubog sa tubig. Si Mia ay nasa tuktok ng lalagyan kasama ang kanyang sanggol. Gumagawa siya ng makeshift raft gamit ang mga materyales mula sa lalagyan. Sa panahong ito, napansin niya ang isang seagull na nagbibigay sa kanya ng pag-asa na mailigtas. Pagsapit ng gabi, inihanda ni Mia ang kanyang bolsa at inilagay ang kanyang sanggol dito. Bigla siyang nakarinig ng tunog sa loob ng lalagyan at nalaman niyang malapit na itong lumubog. Dahil dito, sumisid siya para kunin ang kanyang mga gamit. Napansin niyang lumulutang sa sulok ang tsokolate na binigay sa kanya ng asawa. Pagkatapos ay lumalangoy siya patungo dito ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang binti ay nabuhol sa ilang mga lubid. Ang lalagyan ay nagsimulang lumubog habang si Mia ay nagpupumilit na palayain ang sarili. Ngunit sa pinakahuling sandali, nagawa niyang putulin ang lubid at lumangoy. Sa muling pagbangon ni Mia, natarante siya kapag hindi niya nakikita ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, isang balyena ang dumaan at nagbuga ng tubig sa sanggol na nag-udyok sa kanya na umiyak. Narinig ni Mia ang umiiyak na boses at lumangoy patungo kay Noah.
Kinaumagahan, inihagis ni Mia na pagod ang nahuli niyang isda, umaasang makaakit ng ilang ibon. Sa mahinang estadong ito, nakipag-usap siya kay Noah na sinasabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kasabay nito, isang bangkang pangisda ang naghahagis ng lambat sa lugar. Napansin ng isang mangingisda at ng kanyang pamilya ang isang sigol na nakapalibot sa isang bagay. Naglalayag ang pamilya ng mas malapit para lamang matuklasan ang isang bolsa kasama ang isang bata. Mabilis nilang hinayla ang bolsa pataas at kaagad napansin ng isang lubad na nakakabit dito. Hinayla nila ito hanggang sa lumabas ang katawan ni Mia. Pagkatapos ay dinala siya ng rescue group sakay ng bangka at agad na nagsimulang magsagawa ng CPR. Sa una, hindi nagre-react si Mia, ngunit ang tuloy-tuloy na pagkompres sa dibdib ay nagbibigay buhay sa kanya. Nang magkamalay, ang una niyang inaalala ay ang kanyang sanggol na malumanay na iniabot sa kanya ng asawa ng mangingisda. Ilang oras bago napagtanto ni Mia na ligtas na siya at naluluha siya nang makitang papalapit na sila sa baybayin ng Ireland. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.